ipakulong. Brother, alalay ka lang, ha? Walang pakialam sa'yo, mga tao eh. Kaya, pag ikaw na piglas ka dyan, baka bigla kang general eh. No? Ay, gusto mo, taskingan ka ng taong bayan, habulin mo lahat na nagpakulong sa'yo eh. Tapos bitayin mo. I think you will be so happy, bitayin lahat yan. You know, this will turn around. It will happen soon, it will happen fast. Kasi, sa nakikita ko, galit na galit ang tao eh. Hindi mo mapipigil na ang tao. Tatayo ang tao. Ngayon ang tanong, sino tatayo? Sino tatayo? Kahit walang tumayo, lahat tatayo. Yun yung problema nyo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Milyon ang tatayo. Kitang-kita na eh. Kaya good luck sa inyo. Kayong mga umabuso, good luck sa inyo. Hindi nyo mapipigil yung tidal wave ng Pilipinong galit at pinapakita that they're claiming back their democracy, their freedom, their rights. They will implement the Constitution. Sorry. Naku. Okay naman to. Tama na. Nawala yung ano eh. Hindi ko mapindot, nawala yung icon. So, pasensya na lang kayo doon sa tumatawag. Gusto kong tumatawag ang administration. Tumigil ka na mag-vlog. Ay, nako. Hindi ko mabasa yung mga comment, no? Babi Oktuhan. Dito nga sa Marikina, pinagkakaisahan na si Mayor Mercy Kimbo. Ala. Ayan. Yun yung problema. It's going to be a tidal wave of resistance by the Filipino people. A tidal wave or clamor against oppression. A tidal wave seeking for justice and rights of the Filipino people as against oppression. Talo kayo. 100 footer na tidal wave yan. Hindi nyo kaya. Mayayanig kayo. Sorry ha, Dosaring ha. Sorry, Dosaring. Tsaka naman ang tumatawag. Kana nga yung isang cellphone ko. Sa bagparam. Yun. Ang sawa rin, ano. Mahalaga yun. Tatanungin nun, kailan tayo lulusob, sir? Walang lulusob. Walang lulusob. Hayaan mo mag-self-destruct ang Malacanang. Ngayon, panik kayo. Kala ninyo. Ngayon, search kayo kung saan kayo pupunta. Ngayon, nag-iisip kayo, backdoor. Nag-iisip kayo, paano kayo alis? Let me tell you, kayo, mga nasa gobyerno, yayarin ang Malacanang. O kaya, ng taong bayan, lagot kayo, mga kawatan. Imagine yan, nagigil yung galit ng taong bayan. Inabuso nyo eh. Yung matuto kayo, birthday. Walang niya eh. Kaya nga kami, we do not even have to rise up in March. No? Sa akin ha, isa sa inyo, itong stand ko ha, isa sa inyo gumalaw laban sa taong bayan, AFP-PNP. Isa sa inyo saktan ang taong bayan. We will treat you our enemies. No? We will treat you as our enemy, not as our armed forces, not as our PNP. Kaya very careful sa sitwasyon natin ngayon. Explosive eh. Powder cake, isang titik lang, isang sindi lang. Sasabog ito. Kaya AFP personnel, you better be tonight. Kasi pagka hindi pwedeng takutin yung taong bayan, as I have said, ang chain of command begins with the Filipino people. It ends with the Filipino people. It is the gist of the Constitution with the sovereign Filipino people. All authority, all power emanates from the Filipino people. Kaya hindi pwedeng kung ano-anong dahilan. We will follow the chain of command. You better follow the Filipino people because the president only got his power from the Filipino people. Pinahiram lang. The judiciary, the legislative, the executive, they all got the power from the Filipino people.
all authority, all power emanates from the Filipino people. Nasa Constitution. Sasabihin nyo, we will uphold the Constitution. You better uphold the Constitution because the Filipino people will enforce the Constitution. Maliwanag. Kaya ang isa lang, putok, isang putok lang, isang pukpok sa taong bayan, isang tirgas, isang ratatatat sa taong bayan. Ito yung bahay. Nakatutok yan, sinusuporta ng pilar ng dalawang poste. Sabi ko, pilar ng dalawang poste. Sabi ko, AFP. Yan. Pagka yan, wala na. Wala. Gibain mo yung, isa lang poste, wala na eh. Shake yan. Giba rin. Isa lang. So, kung ang AFP ay bumaliktad para sa taong bayan, nasa sa inyo yung choice niyo yun. You better serve the Filipino. You better be true to your word that you will uphold the Constitution. Or else, the Filipino people will make sure that you will be obsolete. Yun yung mangyayari dyan sa tingin ko. Yun yung mangyayari dyan. Palitan kayo. The entire institution will be abolished. Yan ang gagawin ng taong bayan. Nakikita ko. The entire PNP will be abolished by the people. The sovereign will of the people will be followed, will be implemented because they are the power behind this whole government. They are the power that will drive this country forward, the Filipino people. And you can see that already all over the world, globally, saying, bring him home. Sige, wag niyong dalhin, wag niyong pauwiin. Pag kami nangyari dyan kay Tatay Digong, you will have a revolution in your hands. Mag-insist kayo, nandyan si Digong. You have surrendered the sovereignty of the country. You have violated the Constitution. You have disregarded the judicial system of the Philippines. Kung meron kayong angas kay Duterte, itry ninyo sa korte. Eh, ba't yung iba? Ha? Crimes against humanity? Tinatry sa korte natin. Bakit doon pa isusurrender nyo? Because he has to be erased from the political scenery. Tanggalin mo mga Duterte, tanggalin mo si Inday Sara. Wala na yung mga Duterte. Hay, mananalo na tayo. May pag-asa tayong manalo sa politika. This is just a political exercise. At ito, at ginagago ninyong taong bayan. Eh, marami ang gising eh. Marami nakikinig eh. Natutulog ang mga dide sa totoo lang. Ganun, himbing, umihilik eh. Umihilik, kuha, nakailang rally na yan. No, aber, nakailang rally na. Maisog rally, 50,000, 20,000, 10,000. Tapos sinundan ng mga Friday group rally sa EDSA Shrine. Marami na 1,000, biglang hanggang 500, 200, every Friday eh. Oh. Tapos inabang rally ba sa nahinarang pa ninyo? Yung sa Cebu, bumaliktad yung doon. Natakot, tinakot nyo eh. Tapos yung sa Bulacan, kinancel. O, dininay nyo. Ay, tanong rally. Wala na eh, tapos na sana eh. Pucha, nagkamali kayo eh. Dinala nyo si Duterte sa abroad, sinurrender ninyo. Ayun, nagising. Nagising yung monster. Nagising yung mas malaking, di nyo kaya. Di nyo kayang saluhin yan. Tidal wave yan eh. Ng taong bayan. Kala ko, 32 million lang ang tao eh. Hindi. Surveys will show that. Even in the armed forces. Kaya ingat kayo. Yung sabi ko sa armed forces na mamaya ang tatayo ay hindi opisyal. Ha? Delikado. Ang tatayo, nakagaya na nangyari nung 89 ko, na government negotiator ako, ang tumayo, ang gustong tumayo, mga sundalo na. Kung ayaw ng mga opisyal natin, sabi sa Ranger, kami na lang ang magdadala. Tapusin namin tong rebellion na to, tong revolution na to. Sabi ng mga sarento, eh wala, tameme. Ay, gusto nyo matameme kayo. Eh, hindi ako pipigil, hindi ako, hindi, ayos. Okay, makipag-negotiate ako. Hindi gagawin yun. Ano ko, hilo? Matapos nyo akong kasuhan? Matapos nyo akong bayaran nyo ako, manigas kayo. Hindi nyo kayang bilhin. Manigas kayo.
Pagka ang sundalon tumayo at bumitaw, may mga nagre-resign, ha? That's an indicator. May mga nagsasalita, that's an indicator. Sa mga group chat, mag-iingay na. Doon kayo matakot. Pag bumaklas yan at sumunod sa amin, sa taong bayan, goodbye. You better pack up. Ang unang order sa AFP at sa PNP, sara ninyo lahat ng pier, lahat ng airport, walang aalis. Uusigin namin lahat kayo. Mga walang niya kayo. Uusigin namin kayo. You protect BBM and the first family. You protect them because I will demand a hair follicle drug test. Live. The next day, live. Full coverage. SOCMED, foreign media, mainstream media, live. Hintayin natin. 24/7. Tingnan natin yung resulta. Kung magpa-positive yan o hindi. BBM, huwag ka na muna magdroga para hindi lumitaw yung positive. Huwag ka muna magdroga. BBM, huwag ka muna magdroga. Tip. Oh. At kayong mga taong nakapaligid sa kanya, ang iyayabang ninyo? Tignan natin. Hindi nyo kaya yung taong bayan. Dalhin nyo sa civil war to. Talo kayo. Because yung taong bayan na galit, mahirap kalaban. Galit eh. Galit na galit. Kala ninyo, lulubayan kayo? Ano, panalangin nyo, mabot na eleksyon? Bakit hindi yung mabot na eleksyon to? Pag kami nangyari kay Digong doon sa Hague, goodbye kayo, goodbye. You better bring him home here and make sure sugat, walang aman. Make sure that he is will dampen the tidal wave approach. That's the only way. Temporary solution. Or you become extinct crocodiles. Ma-extinct kayo. Taong bayan, isasara yung Congress, isasara yung Senado, lahat kayo. Magre-reboot tayo, magkakaroon tayo ng revolutionary government. Ay, yun ang tingin ko eh. Yun ang palagay ko. Volunteer, revolutionary government. Volunteer. Wala. Sino ba maglalakas sa loob dyan? Wala, tahimik eh. No. Kaya, ang taong bayan, sabay-sabay tatayo. Sabay-sabay tatayo. Hindi nyo na mapatakot taong bayan, matapang ang taong bayan. Kasi nakita na nila yung power nila. Yun lang remittance, natakot kayo, no? 1 week lang yon. Pagka sinagad nila ng buwanan, pilay kayo. Ha? Tapos may pangako Amerika na tutulong ng ilan? Ha? Ilang $1 million? $500 million ba yon? Paano nyo babayaran yun? Papasok kayo sa ganyan. Ano yung magiging kapalit? Di ba? Sa amin, mag-away kayo, China, US, bahala sa buhay nyo. Pagdating nyo dito sa bansa namin, neutral kami, peace time. Doon kayo, medical. Medical lang kayo. Pagpa-doktor kayo, gaganda na nurse namin. Pati doktor namin, gaganda. Yung mga babae yung warrior, magagwapo yung mga ano namin, nurse, tsaka mga doktor namin. Dito kayo, ang gaganda ng beach namin. You spend dollars. Tourist kayo. Pagdating dito, we treat everyone equal. You violate our laws. US, China, Russia, anyone. Mag-away kayo dyan. Wala kayong pake. Dito sa Pilipinas, friends to all, enemy to none. We will have the capacity to build our own armed forces. We will budget 1 trillion pesos every year to build up our armed forces for the next 10 to 20 years. 20% of budget. Yung kinikita natin 4.5 trillion ngayon, yung 3 trillion, ang budget lang natin because there's zero corruption, because we will put up the death penalty. Patay. Absolute. Yung magnanakaw sa gobyerno. No. So, meron pang matitira doon sa 4.5 trillion, meron pang 1.5 trillion, 500 million, bayad sa utang. Tapusin natin utang, wala munang hiram-hiram. Wala. Zero. You better build up. Yun yung una.
sa 1 trillion pesos na budget. Right away, ayusin natin yung requirement ng mga MUP. 200 billion or more ilagay natin sa defense industries na state-owned. State-owned. Na doon kukuha tayo na retirement ng mga MUP. No? At saka, doon tayo kukuha ng mga trabaho. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung pwede nga bawat region, meron tayong defense industry. Meron tayo uniforme, gawaan ng mga night vision, gawaan ng mga bota, gawaan ng mga drone, helicopter, etc. Government to government. We can arrange that. We can arrange that. Tapos nun gawa ng mga fighter, missile, etc. We can arrange that. Because there will be a budget. Dedicated, specific, deliberate doon sa purpose na yon. Modernizing our armed forces. Hindi lang yung mga bigay sa 35 billion. Ano ba yan? Kung anong magbibili mo yan? 1 trillion, gawa tayo industries. Pero we first set up a steel industry. Yung mga bakal. No? Gawa tayo sarili. Yung ni FBR yung dati na sa Ilagan. Iligan, no? Binenta Kaya ibalik natin, ayusin natin. Kung saan tayo, overlay ng mapa lang yan, geographical setup natin, boom, ha? DNR. Tignan mo yung mines in ECEC Bureau. Tignan natin kung nasaan yung mga heavy ore. Doon tayo mag-locate ng ng steel industry. At baguhin natin yung mga mining loss natin. Okay, tsaka na yun, solusyon. Pero dinidigong Happy birthday then kay Marilu Nunez, no? Pa-shoutout. Hello, Marilu! Love you, love you, love you. Happy birthday to you. Happy birthday, Marilu Nunez. Okay? Happy birthday, sabi ni Commander Balag. May Commander Balag tayo sabi ni Commander Balag, message sa akin paki-greet ang aking kapatid, si Marilu Nunez. Okay na-plug in ko na. Thank you. Ay, nako. Happy birthday kay Atty. Trixie. Love you, love you. Atty. Trixie, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. Atty. Trix. Laban lang. Pagka may umaway sa'yo, sabi mo kay Commander Bukay, siya ang aaway. Hindi ako, may sakit ako sa puso. Paporma pala ako ngayon, baka takihin ako So, may mga nagtatanong, bakit wala ako doon kapon? Actually, nandun ako. Hindi nyo alam, incognito. Sabi ko, hindi ako, ayoko na magsalita. Naman, nagsalita naman si Commander Bukay Nandun lang ako sa gilid-gilid. I was observing. And then, I decided to, MRT, LRT, nandun ako. Tapos, bumaba ako. Naligo pa nga kami. Napanood ko, mukhang okay naman. So, balik na ako. Kasi I wasn't feeling well. Di ko kaya. Sabi ko, baka hindi na ako makasigaw ng... baka pagka kinakailan sumigaw ng tidal wave. Wala na. Pagka magwe-wave na tayong ganyan, wala na. Nasaan si Cap Dado? Patay na, inatake. Nandun, naras hospital. Kaya, lang ako. Pinanood ko, tingin-tingin, tapos nakita ko, all is well, okay lang, balik na ako. Kasi I'm reserving my energy doon sa last sura, yung final wave. Ganon, I am reserving my energy for that. Ewan ko malapit na ba ito? Danger. Ayan na yung tidal wave. Ala. Basta, mga kababayan, pagka ito umikot ang gulong at nagkaroon talaga ito ng ganon, ikot ng gulong, walang makakatakas, Walang makakatakas. I-arrest ninyo. Arestuhin ninyo. Kayo maglakas kayo ng loob. Humingi kung mayroong polis dyan sa tabi ninyo at bumaliktad na yung polis. Magpasama kayo kung hindi kayo mismo. Magparesto pagkamanlaban. Bahala na kayo pagkamanlaban. No? You put because it is your power. All power emanates from the Filipino people. The power of the armed forces, the power of the PNP, yung power ni Torre, galing sa inyo mga kababayan. Yung power ng mga
mga pinuno, galing sa inyo. Kaya, you recite the preamble every night. You recite. Kabisaduhin ninyo. Ako hindi ko kabisado pa nga eh. I have to be guided by Mr. Google. But it would be nice, yon. Happy birthday, Digong. A man, 80-year-old man, can receive is the heartfelt gratitude of a nation, the Filipino people, all over. Never before in the history of this planet, for that matter, as such a person, he's a Filipino. Never before that he was greeted by millions all over the world. Happy birthday. And you will go down in history as the only man who received such accolade, such attention, such heartfelt gratitude of a nation, of a people. And masaya ang taong bayan na ikaw ay naging presidente. Kaya ikaw, BBM, kung gusto mong gayahin si Digong, the way is huwag mong i-persecute, huwag mong pagkalulon sa ICC. Pasalamatan mo na nagkaroon ng Tatay Digong. Huwag niyong dinadagdagan yung narrative, invento kayo ng istorya na napakawalang niya ng tao na yan. Magnanakaw yung tao na yan. Kaibigan ng drug lord na yan. Binabaliktad ninyo eh. Hindi naniniwala ang taong bayan sa kasinungalingan ninyo. Nasaktan sila na isinubo yung hero nila. Ang taong bayan. Kaya dahil sa sakit na yon, talo pa nila ang galit na asawa na yung mister babaero. Talo pa. Galit, sobrang galit ng tao. Hindi nyo mapipigil eh. And you will lose your heads for that. You will lose your position, your power, because the Filipino people will take back that power. Matakot kayo sa taong bayan. Wala na eh. The die is cast. Yung beto-beto, ayan na. Nagro-roll na yung dice. Kung baka sa relay, nihintay na lang tumigil yung gulong. Kasi pagtigil nun, panalo ang taong bayan. Kayo, nakakulong. Kayo, bibitayin. It will be a speedy trial, I promise you that. That's a promise of the Filipino people. It's a speedy trial. And the only thing that will change the verdict na it becomes a life imprisonment or banishment, exile without a citizenship. Tanggalin kayo bilang Pilipino. Nakakahiya kayo bilang Pilipino. Lahat kayo magsama-sama in exile sa isang lugar na mahihirapan kayo habang buhay. Yung takot din bitayin, yung takot na ma-exile, yung mahal, yung buhay nila, mahal yung pamilya nila. Magkakadamay-damay yan. Because what you will have is persecution. What you will have is reckoning. Good luck sa inyo. Kasi sinasabihan naman kayo, umalis na kayo eh. Tapang-tapangan pa, o kayo nagkakatwira. Alam niyo naman yung mali. Pinag-aral kayo. Huwag na. Kaya sa mahal kong Mista, Sek Anyo, Mista, ano ka lang, hindi na kayang hugutan pa eh. Mag-resign ka na lang. The best yon, mag-resign ka na lang. Bakit si Boy Chief of Staff, sir? Si General Browner, wala yun. May panahon pa ba sila? You better resign. You better resign and so that you can avoid the wrath of the Filipino people. You resign. And then you better stand with the Filipino people. And probably people may consider forgiving you. Not exonerating you.
forgiving you na tumayo kayo sa last minute. Pero TikTok, delikado na kayo. At wala eh. Ewan ko yung taong bayan, pagkagigil na gigil, hubaran kayo eh. Pitikin kayo eh. Pagpipitikin kayo sa itlog eh. Ano kayang pakiramdam ng mga anak? Matakot din yung mga anak, madadami yung mga anak. Madadami Pamilya. yun. Hindi, May ano kaya sila? May may pangamba kung anong magiging takbo ng buhay nila. May mapera nga sila pero Hindi, ngayon, ang nangyayari dyan, ang sa tingin ko, sinesecure na nila yung mga pamilya nila. Kasi kung ikaw, may ka sa gobyerno, nakikita mo na medyo dagdedelikado, safety mo yung pamilya mo. hindi normal ang buhay. The rest of our life, CIA, we will coordinate with all the intelligence agencies in the world. Paano, Kung paano gawin yun eh. paano pag pumunta sila sa impyerno? Hindi ko na susundan yun. Good luck sa kanila. Bahala si Satanas. I will make sure na mahabol natin sila. Kahit saan kayo lupalop ng mundo, matutunto namin kayo kasi may Pilipino kahit saan pati ng mundo. At pagka nakita lang, may reward, money. Ganun lang kadali. Gusto yumaman ng OFW, makita nyo yung anino ng mga yan. May tip. Sige, pagka na-verify, nakuha, huli, yung buong pamilya niya, may reward. No? Pag-usapan na lang kung paano yung reward niyan. Reward system. Pwedeng fraction of yung ninakaw. Diba? Kung nagnakaw yun ng 1 billion, bigyan ka ng 1%. Diyos ko. Ano yung sinasabi nilang they uphold the Constitution? Maliwanag na gumagawa ng hindi maganda ang Commander-in-Chief. Ito si Commander Falcon to, no? Si Commander Falcon. Yung Commander-in-Chief nila, unang-una, bangag nga. Bakit hindi nila sabihin na Mr. Commander-in-Chief, mag-hair follicle test ka na lang? Ayaw nga. Kasi nga, obvious. O di, paano mo i-uphold yung Constitution? Violator yung Commander-in-Chief. Ganun ba yun? Wala ka namang katibayan. Yun nasasabihin nila. You prove. Okay, Paano nga ang proof? Ang proof is mag-hair follicle drug test. Ngayon, ayaw. Pwedeng ayaw kasi presidente ka lang. Appointed ka ng taong bayan. Binoto ka. Ngayon, it is the right of the Filipino people to demand a hair follicle drug test because yung future ng taong bayan, yung future ng bansa natin is at stake. Hindi pwedeng protektahan siya ng AFP at PNP under the guise of following the chain of command because the supreme commander is not the commander-in-chief but the people of the Philippines ang supreme commander. All taken as a whole, the sovereign people. Yun ang supreme commander. Yun ang supremo. Hindi pwedeng hanggang the buck stops at the president. No, in-appoint lang siya ng taong bayan. And in fact, ang taong bayan, 31 million lang. Kung hindi dinaya, 31 million yun nag-appoint sa kanya. Now, if we have yung sovereign, yung people of the Philippines represented ng Council of Elders 24/7, buong Pilipinas, buong Pilipino represented ng council. Yun yung ano. And that's why we have to change amend the Constitution. Amendment number 1 will be yung sovereign yung Council of Elders. Kahit may redundancy, represented lahat ng Pilipino. Yun ang gusto kong mangyari. Represented. Para walang inaamag na Pilipino, walang kawawa, walang duka, walang ano. Represented siya, yung rights niya na poprotektahan. Sa ngayon, ang nangyayari, kung partido, mayayaman, kawawa yung magsasaka, kawawa yung yung nadadaanan natin ng mga kawawang tao na nagpapalimos, resigned Resign, wala nang dignidad Natutulog sa sahig kung nakakarton lang. Kaya nga kawawa. And this situation, nakita namin lalo yung hirap ng taong bayan. Kaya nga nakakainis It has to stop. It has to stop. And people of the Philippines, kayo ang may karapatan, kayo ang may kapangyarihan tapusin to. Kayo, hindi ako. Kayo. Hindi yung isa-isa. Hindi. It has to be all of us, Filipino people. Majority of us. Marami akong nakakasalamuha tungkol kay Chief of Staff Browner
minumura na siya, dinuduroan na siya. Lalo na kunyari hinarap siya, tinanggalan siya ng estrella, tinanggal yung mga medalya niya, tinanggal yung uniforme niya, tapos pinagsasampal siya. Yun yung mangyayari sa kanya because hindi mo mapipigil yung tao yung galit eh. Ganun kay Torre, ganun kay Marbil, hindi mo mapipigil. At kung kunyari yung buong armed forces, saka ang buong PNP, hindi yan tumayo para sa taong bayan. Yung buo na yan, madidisband. Kasi yung taong bayan, alam niya yung power niya eh. Yung ididisband mo, AFP, imagine, first time in history, yung AFP, it has a long history of fighters, of generals, of good people fighting for the country. Kaya noong pang panahon ni Bonifacio hanggang World War I, World War II, hanggang ngayon, pati yung Muslim War, pati yung Insurgency War, it has a long history. And then biglang mabubura yun. Why? Binaboy ninyo armed forces eh. Binaboy nyo. And magtayo yung bayan ng Philippine Defense Forces. And lahat ng matitino, lipat doon. O ang gagawin nyo? Kasi taong bayan na masusunod. Hindi kayo. Hindi nyo sasabihin. We will uphold the Constitution. We will follow the chain of command. We will be apolitical. By remaining where you are right now, you are already siding. Sabi nung iba, pinagdadasal nila, sana mamatay na daw yan si Browner. Huwag naman. Kawawa naman. Ganun ang pinagdagawa daw. Kilala ko naman si Browner eh. Yun nga, ilang beses ko pinagdedepensahan si Browner. Kaya nga Sabi, may konsensya pa nga daw siya o wala na. Dinuduraan na nga siya. Pa kaya para magsisi, para itama yung pagkakamali? Ewan ko, kasi wala na sa kamay ko nasa taong bayan yun eh. Nasa taong bayan na. Pagka ayaw ng taong bayan, magpatawad. Wala tayong magagawa. Ako tapos na ako nagsawa na ako ng pasabi tapos tinatawanan lang. Ako pa nga mali eh. Alam ng class nila sa PMA. 89, makatao. Bakit? Sabi nila, makatao daw yun. Hindi dapat makatao ang pangalan. Maka-BBM. Makatao. Mali nga yung ng motto ng klase. 89, makatao. Tapos nun, bakit ganun? Hindi naging makatao. Hindi naman daw nagpapakatao. Ewan nga nakakaya. At saka hindi lang siya. Bawat PMA may klase may motto sa amin niya, hati May pinapagalitan ko ng mga kaklase ko, mga mista ko, pinagagalitan ako na wag ko raw siraan si Anyon. Hindi ko naman sinisiraan, pinapangaralan ko. Imagine. Ay, nako. Tapos meron pa isa, sinabi, ba't ko raw, sinasabi ko naman daw, stupido siya. Bakit mo kiniklaim na stupido ka, mista? Ang sinabi ko, do not follow stupid. Classmates, stupid, upper class, stupid, underclass na nagbibigay sa'yo ng maling panyo. Yun yung sinabi ko. Ba't mo, wala na mo sininggle out doon na ikaw stupido ka. Anak ng tokwa. Ba't mo aaminin na ikaw stupido? Ano ba naman? Magbasa nga. Mga stupido, magsasalita kayo, mapipikong kayo. Papasukin niyo yung wall ko, magsasalita kayo. Tapos nun babanatan niyo ko, ipapahiya niyo ako doon sa wall ko. Tapos sasabihin nyo, sinabi kong stupido kayo. Wala namang sinabing pangalan doon. Ngayon, kung inaamin nyo stupido kayo, wala akong magawa. Inaamin nyo stupido kayo. Kung wala kayong brainless kayo, kung wala kayong ang hirap sa inyo pikong kayo Nagbibigay ako ng advice kay Ed Anyo, mag-resign. No? Bago siya abutan ng taong bayan. At sinasabi ko sa klase, tumayo. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, kung kinahiya ako ng klase, bahala kayo. Hindi ko na may kamamatay yung klase. Isukan nyo ako, PMA 83, isuka ako. Ano ngayon? Bakit? Doon ba ako kumukuha ng pera ko? Doon ba ako sumusweldo? Doon ba ako mabubuhay dahil sa inyo? Napanood ko yung video. Napanood ko yung video ni Saldico Romualdez at saka si Browner. Ay, sa Congress. Sa Congress, nag-usap sila regarding dun sa Baricam na ano ba yun? Yung yung 150 subsistence. Subsistence sa sundalo. Thank you nga si Browner dun Thank you. Ano yun? Yun nga mali nga yun. Hindi alam ni Browner. Dinidepensa ko pa si Browner dun. Yung tao, hindi alam na naka-video yun, naka-live. Dapat ba si speaker ang
Hindi, dapat, sasalita ng ano? dapat commander-in-chief ang ano doon. So bakit nakipag-usap naman si Browner doon? Ano yung problema kasi, yung AFP nga, naging politika na.